Ano po ba ang naging kalagayan po ng tao sa harap ng Panginoong Diyos? At ano po kayang dahilan po nito? Ganito ang ating matutunghayan dito po sa Roma, sa 3, mga talatang 10 hanggang 12. Babasahin ko rin po ang talatang 23. Ganito po ang ating matutunghayang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Tulad ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod, pare-pareho silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naging ganito po ang kalagayan ng tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Itinuturing po ng Diyos, kapatid na Glenn, ang tao na walang kabuluhan sapagkat ang tao po ay nakagawa ng kasalanan. Bakit po kaya, kapatid Adan? Bakit po dahil sa kasalanan ay nawalan po ng kabuluhan o halaga ang tao sa harap ng Panginoong Diyos? Biblia na rin po ang ating sangguniin. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong nakasulat na pahayag naman dito po sa Isaias, sa 59. Pakinggan po ninyo ang talatang 2, ganitong banggit sa atin sa Biblia. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Dahil po sa kasalanan na nagawa ng tao, kapatid na Glenn, mga kaibigan, ang tao po ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos.